Front and Center. A focus on important and significant developments affecting the lives of Filipinos, not only in the Philippines, but also those living and working around the world. Join us in Front and Center. Front and Center. Here on Radyo Pilipinas World Service. Good morning to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. Welcome to another edition of Front and Center, where we put very significant issues affecting our country, the Philippines, as our program title says, Front and Center. On behalf of our colleague Jerome Toledo, I am your host for today, Steph Vicente, joining you all for a 30-minute worth of talk discussing important matters with our government officials, people from the private sector, or even members of the academe. As seen through our video live streaming, you may watch and listen to Front and Center through our Facebook page. Just search Radyo Pilipinas World Service. The same goes for our official YouTube channel. Meanwhile, we also have an audio live streaming thanks to the Evox PBS receiver app. You may download the said app via Google Play Store if you are using an Android phone or via App Store if you are using an iPhone. Once you have entered the Evox PBS receiver app, just find the logo of Radyo Pilipinas World Service in order for you to be able to listen live to our programs such as Front and Center. For the first part of today's edition of Front and Center, we are going to talk about the push for the passage of the so-called proposed Rollover Data Act. The said measure will allow prepaid and postpaid subscribers of Internet Service Providers or ISPs to use or carry over the remaining or unused data to the next billing cycle or until such credits are fully consumed. The House Committee on Information and Communications Technology, chaired by Camarines Sur 5th District Representative Mix Villafuerte, recently approved the Consolidated Bill on the proposed Rollover Data Act. This is embodied in Committee Report or CR number 9, which covered House Bill numbers 87, 650, and 708. According to the Bicolano Solon, once this bill becomes a law, both the prepaid and postpaid subscribers of all ISPs will be able to use the remaining data or loads of their mobile data packages even after such expire in one or several days or in a month, depending on the respective subscription plans, referring to data capping. Data capping refers to the bandwidth allocation limits that ISPs offer to the respective subscribers for a given period. Congressman Villafuerte also said that making the proposed Rollover Data Act into law means goodbye to the currently unfair anti-consumer practice of ISPs to have their subscribers, whether with prepaid or postpaid data packages, forfeit their unused data when their particular subscriptions end after a day, 3 days, a week, 15 days, or even 1 month. In relation to this, digital advocacy group Digital Pinoys released a statement urging for the swift passage of the proposed Rollover Data Act. The group said via their social media account, particularly their official Facebook page, that it stands ready to work with Congress, regulators, and all stakeholders to ensure that the proposed Rollover Data Act becomes a fully implemented reform that benefits every Filipino, adding this is a win for consumers, a win for the digital economy, and a win for a more connected, more inclusive Philippines. When we come back here in Front and Center, we will be joined by Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo after a few messages from our station. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ang mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. And now we're back here in the program Front and Center. I'm still your host for today, Steph Vicente. While we are waiting for Digital Pinoy's national campaigner, Mr. Ronald Gustilo, we would just like to read some more information regarding the proposed Rollover Data Act. As we have explained earlier, Congressman Migs Villafuerte mentioned that the proposed Rollover Data Act banning the expiration of unconsumed data was already approved by his committee, the House Committee on Information and Communications Technology.
Villafuerte also said that his panel unanimously approved Committee Report 9, which is also mentioned earlier, on House Bill 87 in consolidation with House Bill 650 and House Bill 708 2 months ago. House Bill 87 was introduced by Representatives Ramon Jolo Revilla III, Lani Mercado Revilla, Brian Revilla, Noel Rivera, and Javier Miguel Benitez, while House Bill 650 was authored by Representatives Toby Tiangco and Rivera, and House Bill 708 was introduced by Benitez. As also mentioned earlier, of course, once this proposed Rollover Data Act becomes a law, both the prepaid and postpaid subscribers of all ISPs will be able to use the remaining data or loads of their mobile data packages even after the expiration in one or several days or in a month. Congressman Villafuerte also said that for postpaid subscribers, the rolled over data allocation shall be prioritized to be consumed in the preceding month, provided that the unused data every month shall be rolled over and accumulated up until the last month of the year. All unused data allocation for a year may be used and converted as rebates, which may be used by subscribers as payment for their respective internet services in the succeeding year of subscription. For prepaid subscribers or users and postpaid subscribers who avail of internet data package promo offers, their unused data allocations shall be rolled over provided that the subscribers or users renew their subscriptions right after the lapse of the duration of the respective data packages. The unused data allocation of subscribers who fail to renew their subscriptions on time shall be reduced by 20% every day until the subscriptions are renewed. If the subscriptions are not renewed after 5 days, all unused data allocations shall be considered consumed. The measure does not cover any unlimited internet data package with no data caps. Any ISP that fails to comply shall be fined 50,000 pesos per violation. Repeat violators shall also be meted with revocation or cancellation of the license, registration, or franchise. At this point, we'll try to call again Mr. Gustilo so that we will know more about their stance regarding the proposed Rollover Data Act. We hope that we could get his opinion because this is very important as internet has become a necessity for us Filipinos, and I guess given the statements released by the Digital Pinoys, they have pointed out that this could also solve the existing digital divide here in the Philippines. I guess we will call him again we'll try to call him again after 5 minutes. At this point, we'll have another batch of reminders from our station. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment.
Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba? Maari mong gamitin ang ubas bilang natural ice cubes. I-freeze lang ang mga ito at gamitin sa iyong inumin para manatiling malamig nang hindi nadadagdagan ng tubig o natutunaw ang lasa. Perfect ito sa wine, juice o kahit tubig. Refreshing at masarap pa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. And now we're back here in the program Front and Center on behalf of our colleague Jerome Toledo. This has been your host for today's edition, Steph Vicente. As mentioned earlier, we will be joined by Digital Pinoy's national campaigner Ronald Gustilo in regards to the proposed Rollover Data Act. Mr. Gustilo, welcome to the program Front and Center. This is Steph Vicente, again, of Radyo Pilipinas World Service. Hi, good morning, Ms. Steph, and good morning po sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw din po, no? Good morning din po sa inyo. Sir Ronald, unang-una po siguro naming katanungan para sa inyo as a digital advocacy group. Siyempre po, isa pong digital advocacy group ang Digital Pinoy's. Ano po, no? What is your initial reaction to the proposed Rollover Data Act? At naniniwala po ba kayo na magbe-benefit po, no? Kumbaga ay malaki ang magiging benepisyo nito sa mga internet users dito sa Pilipinas? Yes, syempre masaya tayo na mayroong ganitong isinusulong ngayon sa Kongreso, ano? At yes, naniniwala kami na ito ay isang malaking tulong sa ating mga kababayan na gumagamit ng internet, no? Lalo yung mobile data at yung kanilang mga home plans na talagang alam nyo, sa matagal na panahon, marami sa ating mga kababayan na nauubusan ng hindi kaya nasasayangan ng data allocation kasi nag-expire, no? Kasi meron tayong mga kababayan na talagang limited lang din yung paggamit, pero yung mga ino-offer rin kasi ng telco ay kumbaga pwedeng labis sa kanilang actual na pangangailangan kahit yung minimum na ino-offer, no? So yung ganito klase ng panukala ay malaki ang maitutulong sa ating mga kababayan kasi unang-una makakatipid talaga sila dito dahil nga hindi mag-e-expire ng ganun-ganun lang yung mga data allocations nila. Ito naman po, no, Sir Ronald, sa inyong pananaw, how much po, no, yung actually na pino-provide na consumer protection dito sa pagkakatanggal po, no, ng expiration nitong tinatawag na unused data? Malaki yung magiging benepisyo nito sa ating mga kababayan kasi yung kanilang matitipid, kumbaga kasi binayaran na nila ito eh. It's been paid for nung binili nila ito,
And sadly, ayun nga, nag-expire naman sila. Kumbaga hindi naman ito kumbaga isang produkto na nabubulok o inaabag, di ba? Hindi naman ito ganoon eh. Ito ay actually isang produkto na pwede naman talagang walang expiration. So sa panukalang ito, nakikita natin na yung benepisyo sa ating mga kababayan, both economically and doon sa usapin ng pagsusulong ng digitalization at yung pagyakap dito ng ating mga kababayan ay malaking boost talaga. At alam naman po natin na Sir Ronald na matagal nang inirereklamo talaga ng mga consumer itong mga data caps at yung mga load expiration. Sa inyong palagay, bakit po kaya na itong mga ISP na ito, no, itong mga internet service provider na ito ay patuloy po na sinusunod yung sistema po ng data capping? Well, siyempre, meron din naman talagang actual cost yan doon sa kanila, no? And syempre, they are profit-driven kasi nga mga private companies ito na kailangan din naman kumita, and we recognize it. We recognize na kailangan din nilang magkaroon ng profit. Pero syempre, kumbaga kung yung mga ginhawa na pwede mo sanang maibigay sa mga consumers, at syempre yung tulong din doon sa effort ng ating gobyerno na isulong ang digitalization, sana maibigay na nila ito. At para lang po maliwanagan ng ating mga nakikinig sa atin dito sa programang Front and Center, ano po ba yung nagiging impact talaga sa mga user ng internet o mobile data kapag itong unused data ay na-forfeit makalipas lamang ng ilang araw o linggo, at paano po ba nito mismo naapektuhan ang isang ordinaryong Pilipino? Usually mga 1 month yung expiration, every month yung yung duration. Or syempre yun nga, merong ilang mga data plan na good for 1 week, good for 3 days, ayan. So ang nagiging problema diyan, una, hindi nagagamit ng hindi nasasagad ng ilang mga kababayan natin yung kanilang allocation. Ibig sabihin, merong mga nasasayang na data na bayad naman na nila. Ibig sabihin, marami sa ating mga kababayan at mas marami pa rin po talaga ang mga prepaid subscribers. So, sabihin, they paid for it already, and sana, maano na sila, hindi ito masayang. Kasi, ayun na nga, bayad na, tapos may expire, sayang naman yung binayad nila. Kumbaga, kitang malinaw na nag-profit na talaga doon yung mga kumpanya. So, yun yung merong loss doon sa ating mga kababayan. And Sir Ronald, kasi habang kanina nung ini-explain ko itong Rollover Data Act, itong proposed law na ito, ay sabi nga po dito sa bill na magkakaroon ng 50,000 pesos na multa per violations per violation nitong mga internet service providers. Sa palagay niyo po, sapat na po ba itong penalty na ito para masigurado yung kanilang compliance? Well, patingin ko for now, pwede na muna yan. Dinideliberate naman ito ng ilang beses ng House Committee on Information and Communications Technology. And to be fair with the telecommunications companies, ay kasi ito pwede sana talaga nilang palagaan itong ganito. Kasi kumbaga yun nga, talagang totoong may bawas ito sa kanilang kita. Pero hindi sila pumalag. Surprisingly. So, tingin ko for now, okay pa naman na ito. And dahil nga hindi sila nag-o-object dito sa panukalang batas na ito, I think talagang they are supportive of it, and they would actually implement it. So, tingin ko okay na muna yan for now. And then, pwede namang i-amend if the time comes na talagang may makita tayo ng mga gross violations. And speaking of punishments po, dun kasi sa mga repeat offenders ay maaring harapin nitong mga ISP yung revocation or cancellation ng kanilang prangkisa o lisensya.
yun ay kung paulit-ulit nga po silang magva-violate, no? Just in case na maging batas itong proposed Rollover Data Act. Sa palagay niyo po ba, ito ay isang realistic o enforceable punishment po? Tingin natin, talagang realistic ito, no? At kaya at dapat na ipatupad ito ng ating pamahalaan. Kasi hindi lang naman ito yung batas na kumbaga merong clause for merong penalty for revocation of franchise. Marami sa mga prangkisa na ibinibigay ng Kongreso at ng mga regulators ay meron talagang clause for revocation of franchise or licenses. Talaga hong hindi ho ito bago, no? So talaga hong dapat na meron ho niya kasi kung talaga hong marami hong maitatalang mga hindi pagsunod o paglabag doon sa batas, ay talaga hong magme-merit naman ito ng pagtanggal ng kanilang mga lisensya. Pero let us be clear, syempre, yung ating mga kababayan, mahalaga po dito yung papel ng ating mga kababayan doon ho sa pagbabantay din sa implementasyon ng batas na ito. At kanina nabanggit natin, no, nabanggit niyo po na syempre, no, profit pa rin po kasi ang pinag-uusapan, kaya hindi na ipatutupad noon yung roll over, no, yung pag-roll over ng data, no, yung roll over data scheme. Bukod po dito, no, sa syempre makakaapekto sa profit, paano po ba, kumbaga, makakaapekto po ba, no, sakali man na maisabatas ito, no, maapektuhan po ba yung network management o service quality, no, pagdating po dito? Well, tingin natin hindi dapat kasi ano lang naman ito kumbaga data allocation lamang ito na kumbaga kung wala man yung rollover data act, hindi man ito maisabatas, kumbaga talaga hong bumibili pa rin yung ating mga kababayan ng data. So ibig sabihin, hindi ho ito dapat maging dahilan sa pag-deteriorate ng kanilang service quality. In fact, tingin ko dapat nga ay mas gandahan pa nila yung mas gumanda pa yung kanilang mga serbisyo kasi pag itinabi mo itong Rollover Data Act doon naman sa implementasyon ng Konektadong Pinoy Law, yes, talaga ho makikita ho natin na magiging mas maganda ho yung landscape ho, yung industriya ho ng telekomunikasyon para sa ating mga kababayan. Talaga ho magbebenepisyo ho tayo once na maisabatas ho itong panukalang ito. At ayun na nga, dahil may Konektadong Pinoy Law tayo, nakikita ho natin yung trajectory ho talaga nito ay better service quality para sa ating mga kababayan. Isa sa mga nabanggit dito sa proposed law na ito, Sir Ronald, ay para sa mga postpaid user, ay itong unused data can accumulate throughout the year and be converted into rebates. Sa palagay niyo po ba ito ay practical at beneficial? Yes, napakagandang niyan, no? Kasi alam mo, yung mga postpaid subscribers, nagbabayad talaga siya monthly. At merong instances na yung mga data allocation na kasama doon sa postpaid plan nila, halimbawa, kahit ako mismo, hindi ko nauubos talaga yung data allocation ko for the month. So meron talaga hong nasasayang kasi halimbawa, pag nasa bahay, naka-wifi naman ako, kapag nasa opisina, naka-wifi naman ako. So ibig sabihin talaga hong very limited lang ho yung paggamit ko ng data. No? So merong mga nasasayang talaga monthly. Hindi naman, medyo mahirap naman din yung pipilitin mo talagang ubusin kasi kung medyo malaki yung data allocation. We were just interrupted by some cuts in our line of communication. Hold on, we will call again Sir Ronald Gustilo just to know his more of his thoughts regarding this. Sir Ronald, go ahead. Yan. Kung may yun nga, balik ako, kung medyo malaki yung data allocation na kasama ng iyong postpaid plan, ay talaga meron hong matatapon. So, napakalaking bagay na pwede itong ipunin at ma-convert into rebates kasi bawas din ito doon sa mga babayaran pa ng mga postpaid subscribers in the future. At
para po no dun sa mga prepaid subscribers naman, sabi nga po no dito sa proposed law na ito na yung unused data no ay will only roll over if they renew on time, and if not, their data will be reduced by 20% per day. Sa palagay niyo po ba ay patas po ba no itong bahagi na ito ng proposed Rollover Data Act? Well, maganda sana kung diretso na lang na rollover, no? Pero tingin ko ang wisdom behind that ay para ho talaga makita na magagamit din ho talaga ng mga prepaid subscribers. Yung natitira pa ho nilang mga data allocation. Pero napakalaking bagay no na ang laking tulong na hindi naman outright mag-ano ka agad. Hindi outright na masi-zero agad kapag hindi mo siya na renew for today o hindi mo siya na-apply for rollover today. Kung mag-expire siya ngayon, ibig sabihin may bawas lang ng konti, parang reminder na, uy, mag-ano ka na bukas, magpa-roll over ka na bukas. Nang sa ganon, talaga hong makita rin ng ating mga kababayan at ng mga telco na talagang actual din na ginagamit ng ating mga kababayan yung kanilang mobile data allocations. So, ayun na nga, kailangan lang din talaga na maging yung tinitignan natin kasi dapat maging seamless siya o maging madali siya para sa ating mga kababayang prepaid subscribers na pupunta ka lang doon sa app ng telco, kasi lahat ng mga telco ngayon may mga kanya-kanya ng mobile application. Dapat madali lang siya na kapag pumunta ka doon, madaling mahanap yung pag-a-apply ng pag-roll over ng data allocation mo. Nang sa ganoon hindi naman sila kumbaga pahirapan pa para gawin yun. Sir Ronald, we would just like to ask this question. Do you think the proposed Rollover Data Act addresses the bigger issue of expensive and slow internet in the Philippines, or is it only a small part lang po of a larger solution? Well, tingin ko parte pa lang siya nung mas malaking solusyon. Kasi bagamat may matitipid tayo doon sa mga data allocation o doon sa ating mga data plan, kumbaga yung presyo naman ho niyan ay pwede hong magbago talaga di ba? Yung kanilang mga packages na ino-offer ay pwede hong magbago. So therefore, talaga hong may pwedeng makatipid. Pero marami pa hong pwedeng gawin para mas mapababa pa ho yung presyo ng internet sa ating bansa. Sir Ronald, we are running out of material time, pero ito na lamang po siguro, no? What should the public watch out for as the Rollover Data Act, or rather, the proposed Rollover Data Act progresses, and how can consumers participate in ensuring this bill is passed into law? Well, maganda siguro makapag-update tayo. Nakahapon po, nasa Kongreso ho tayo. At naipasa na ho sa second reading yung panukalang batas na ito. Wala akong tumutol, wala akong humingi ng amendments. At ang nakikita ko natin, hopefully sa third reading po, ay maipasa ho ito ng mabilis. So sa ating mga kababayan, suportahan ho natin itong panukalang batas na ito. Suportahan ho natin ang Committee on Information and Communications Technology sa pangunguna ni Representative Mix Villafuerte. So napakalaking bagay ho nitong panukalang batas na ito, at makakasiguro ho kayo na babantayan ho ito ng Digital Pinoy, pero syempre dapat sama-sama po tayong lahat na sumuporta sa panukalang batas na ito. And with that, thank you very much, Sir Ronald, for joining us here in the program Front and Center. Until next time, and mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Magandang araw po. And we were just joined by Digital Pinoy's national campaigner, Mr. Ronald Gustilo. At this point, we'll be ending today's edition of Front and Center. We would like to thank our technical team composed of Sir Milo Jonella, Ma'am Susan Naison, Hiro Lucero, and Justine Osias, who made this program possible. Thank you as well to our station manager, Mr. Ray Sampang. Until the next episode of Front and Center, this has been your host, Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone. You have just heard and watched Front and
Front and Center. Join us again for another edition here on Radyo Pilipinas World Service. Front and Center.